kung ikaw ay umire at lumabas ang bata, tama po yung ire. Pero ang nagkakaroon po ng komplikasyon kung matapos mong mag-labor, no, yung mga nanay na hindi na cesarean, yun yung mga umiiri ng todo, no, para mailabas ang baby. Pagkatapos nyo pong manganak, hindi dapat papasok anumang malamig. Anumang malamig, no, ay hindi dapat ipapakain o isusubo sa nanay na bagong-bagong panganak. Nakatatapos-tapos umire. Pag binigyan mo yan ng malamig na inumin, malamig na kung anong kakainin, matapos ang pagde-deliver ng baby, ay magsisimula na pong tumubo ang goiter. Pero yung pag-iri po sa panahon ng panganganak ay hindi po nagdudulot ng goiter yon. Ngayon, ano ba ang mga naging hanap buhay mo, Marge, na pwedeng nagbigay ng kontribusyon sa pagde-develop mo ng goiter? Ano po, nagtatrabaho po ako sa isang bake shop. Siyempre po, habang nagtatrabaho ka doon, di po maiwasan, may bubuhatin ka rin pong mabigat. Ayun, puwersa na naman. Opo. Yung nakapasok ka ba sa trabaho na ikaw naman sales talk? Opo. Nung dalaga po ako kasi pangarap, nung pagkatapos po namin doon sa elementary, high school, pangarap ko po magtrabaho ng malamig. Anong malamig? Sa malamig po. Sa malamig na lugar. Opo. Kaya ang pinasok mong trabaho ay? Sales lady po sa mall. Ayun. Pag sales lady ka naman, medyo madaldal kasi Opo. nagsi-sales talk ka. Opo. O contributing factor na naman yan sa pagde-develop ng goiter. Kapag over-talking, shouting, o kaya sige kang kanta ng kanta, nang gutom ka, gutom na naman. Tapos after mong kumanta, iinom ka na naman ng malamig. Kasama po yun sa contributing factors ng pagde-develop ng goiter. At may naikwento si Marge na yung kasama nila sa bahay, na mag-asawa, na away ng away, ano sabi mo, sinisigawan mo sila? Sinisigawan ko po sila kasi nag-aaway po sila para sila po yung may-ari ng bahay, hindi po ako. So yung pagsigaw mo na yon, nagkamali ka na naman doon, Marge, dahil napuwersa na naman yung thyroid mo at lalong lumaki ng lumaki. Ang problema po kay Marge, hindi yung lumolobong goiter, kundi yung sa loob, toxic goiter ang tumubo sa kanya, kaya mas hirap siyang huminga, no? So finally, nagkita na kayo ni Ate Raquel. Opo. At ang dami niyang binigay sa yung gamot, pinainom ka niya ng herbal rhizome pills. Opo. Gusto niyang maraming mag-flashing sa katawan mo. Anong pakiramdam mo sa pag-inom ng herbal rhizome pills? Maayos po yung ang una-una ko lang po talaga noon binili sa kanya, Doc, Rhizome tsaka Calcutab. Yun lang po yung una kong tinik. Yung Calcutab naman, katulong para lumambot ka agad yung bukol mo. At saka yung Healing Galing Oil, no? Huli pa po yun. Huli pa! Medyo tamad maghilot. Hindi Kasi po. dapat sinasabay yung Calcutab at saka yung Healing Galing Oil. Nakapos po ako doon sa pambili. Kinapos. Okay. Anyway, tinuloy mo yung paggagamutan kasama yung holistic approach. Kasi Opo. bawal ka nang uminom ng malalamig, di ba? Opo. Yun pong mga pinanggagalingan ng kondisyon kung bakit nagkakaroon ng goiter, no? Yun po ay ipinapayo ng ating mga naturopathic practitioner, katulad ng nakausap ni Marge na si Ate Raquel Razalan. So, yung mga dati mong kinakain, binawal na niya. Opo. Di ba? Katulad ng ano? Bawal po yung maalat. Okay. Bawal po yung mamantika. Okay. Bawal. Kasi nandun na yung bosyo, no? Opo. At yung mga mabubuto. Opo. Yan, mabubutong gulay, mabubutong prutas, maasim, bawal pagka may goiter, no? Opo. At saka yung mga mabubulang inumin, soft drinks, ayan, Bawal buko po. juice, Opo. ayan, mga bawal muna yan, no? At saka yung mga ginataan, bawal po. Yung coconut juice o buko juice, bawal din muna, no? Opo. So, nasunod mo yon. Nasunod ko po. Okay. Tapos, puro mainit na muna iinumin, Opo. mag-hydrating diet. Opo. At kaya nakaramdam ka kaagad ng ginhawa nung uminom ka ng herbal rhizome pills. Tapos, yung herbal calcutab, yung dalawa muna ang nabili mo. Opo. Installment pala. Opo. Nung nakabili na po ako noon, nung araw na yun na tiningnan ako ni ma'am, nakatulog na po ako nung doktora. Nang mahimbing. Opo. Pang ilang araw na nag-take ka ng rhizome pills at herbal calcutab na maganda na yung tulog mo na dati hindi ka makatulog? Siguro po mga 3 days lang po. Pangatlong araw. Maayos Okay. na po yung tulog ko noon. Wala pang kasi- Healing Galing Oil yun, ha? Wala po. Okay. Kasi pinag-iipunan mo pa muna. Oo.
Okay. Pagkatapos, pang ilang araw bago ka bumalik sa Healing Galing Outlet? Nung ano po, naubos po yung una kong binili na Calciutab tsaka Rhizome. Okay. Bumalik po ako doon. Aha. Ang sumunod na ibinigay sa'yo ay Healing Food Tablet. Opo. Ayun, kasi nakita ni Ate Raquel na medyo kailangan mong i-improve ang immune system, kaya pinainom kanya ng Healing Food Tablets, Opo. no? Anong pakiramdam? Lalong magaan sa pakiramdam talaga siya. Saka yung energy mo, Opo, malakas po. malakas ka, di ba? Dahil yung Healing Food Tablets ay pampataas ng immune system. Pagkain lang siya na nakatableta, Marge, no? Opo. Na siksik sa mga vitamins and minerals. Kaya pagka medyo bagsak ang immune system ng pasyente, pinapainom ka agad natin. Opo. Pagkain na iniinom, no? Ginagawa ko nga po yung candy. Sabi niyo po kasi Oo, pwede. pwedeng nguyain, lalo na sa mga bata. Oh, very Opo. good. Tapos, binigyan ka rin ni Ate Raquel ng omega-3. Opo. Mas lalong masarap ang tulog mo pag may omega-3 ka. Opo. At saka may palpitations ka kasi na nararamdaman, kaya binigyan ka ni Ate Raquel ng omega-3 para dun sa heart, no, vitamin for the heart, for the brain, for the spinal column, sa circulation yon. Opo. No? Ano ang epekto sa'yo ng omega-3? Ano po, yung hindi na po ako nagpapampitate. Wala ng palpitations, no? At saka, maganda yung suporta ng herbal vitamins B1, B6, B12 para sa pag-repair ng mga ugat mo. Lalo na yung ugat sa thyroid, ugat ng puso, ugat ng buong katawan, no? Nawawala naman po yung doon, doktora, pag uminom ako, nawawala po yung kirot. Saan ba dati kumikirot ang nararamdaman mo? Dito po sa dibdib. Sa heart point? Opo, bago, nung di ba po, huli akong bumili ng healing oil. Oo. Nung pag-massage ko po nung healing oil, dati po hindi ko po kasi tumahawakan yung dibdib ko. Dahil masakit siya? Opo. Oh, Yung- epekto ng toxic goiter. Yung mga ugat-ugat po dito, hindi ko po tumadiin dati. Aha. Nung- Nung hinilutan mo na ng Healing Galing Oil, Opo, nawala na po. nawala na. Kasi may suporta naman sa loob ng herbal vitamins B1, B6, B12, tapos yung sirkulasyon na naidudulot ng regular na paghahaplos ng Healing Galing Oil. Siguro kaya mabilis kang gumaling, isang buwan, no? September, October, magaling ka na, sabi mo, last year, no? Matyaga ka siguro maghilot. How many times a day ka naghihilot ng Healing Galing Oil? 3 to 4 times a day po, Ayun, doktor. wala ka nang ginawa kundi maghilot. Opo, So, sabi nga po nung nanay ko, ano ka ba, hindi ka na-over ka na ata sa kakahilot sa panay ang hilot mo. Hayaan mo lang ako, nay, basta ganito talaga ang ginagawa sa amin. pero sa unang haplos mo pa lang ng Healing Galing Oil, may ginhawa ka ng naramdaman. Opo. Yun yung sabi mong hindi mo mahawakan yung dibdib mo, ay nahahawakan mo na. Opo. Oh, very good. Kaya tinuloy-tuloy mo naman, no? At sa halip na uminom ng herbal serpentina tablet, dahon ng ininom mo. Opo. Ginawa mong tsaa. Opo. Saan ka naman kung humagilap ng dahon? Ano po, sa kapitbahay ko. Ayun, may angel ka. Dapat magtanim ka na ng sarili mo, serpentina. Meron na nga po ako, doktora, binigyan ako ni Ma'am Raquel. Tapos yung una-una po kasi namatay. Tapos bumalik ako sa kanya. Sabi ko, Ma'am, wala na yung serpentina ko, namatay. Sabi niya, sige, bibigyan kita ulit, anak. Mag-antay ka lang. At nakatulong din sa'yo yung suporta ng iodine doon sa ating seaweed salt. Natatandaan mo ba? Opo. Yung maitim na asin na yan. Kasi nga, yung thyroid condition mo ay nangangailangan ng suporta ng iodine. Kaya importante po ang naibigay na tulong ng pinaka-numero unong masustansyang asin sa buong mundo, ang seaweed salt, no? Na ginagawa po mismo ng Healing Galing. So, yun na muna ang pampalasa mo sa pagkain. Dati po, yung siyempre matagal din po ako na bumili ng seaweed dahil wala pong stock. Nauubusan kami ng stock. Oo. Opo. Tapos nung tinuruan ako ni Ma'am Raquel, "Oy, kailangan ganito yung pagkain mo." Sabi Yan, ko, dagdagan "Ma'am." mo ng aroset, mga ganon. Sabi ko, "Ma'am, paano ko kakainin to? Asin lang tsaka tubig yung pampalasa." Oo, walang halong ganto, ganyan, wala ganto. Sabi ko, "Ma'am, ano lasa nun?" Basta, yun lang ang gagawin mo, wala ka na ibang ilalagay kumusta dyan. naman ang lasa ng seaweed salt? Maayos, Ma'am. Maayos Masarap. naman, di ba? Pag natunaw yon, parang patis eh. Opo. Di ba? Na masustansya. At kaya ka pala gumaling ka agad dahil black rice na ang kinain mo. Opo. No? Mas masustansya kaysa sa karaniwang bigas.
Tapos kung tumataas pa ang sugar level mo, hindi siya nakakataas ng sugar level kahit 2 cups per meal, no? Ang kainin mo. At natutuwa ako sa'yo dahil masipag kang maghilot, matyaga kang gumamit ng ating mga halamang gamot. Pero, di ba, palaging holistic approach sa paggagamutan, di ba, ang dinidiscuss natin, Marge, no? Ngayon, pag umaakyat ka sa hagdan, kumusta na? Ay, mabilis na po. Hindi ka na hinihingal. Hindi Pero po. dati, nung may goiter ka, mabilis kang hingalin. Opo, kahit na nakatatlong baitang lang po ako noon, hirap po ako umakyat. Kasi may taas po kami. Mhm. Pag umakyat ako noon sa taas, parang pagod na ako. Tapos gumaganyan na lang po ako. Humihinga ka ng... Opo, gumaganyan na lang po ako. Okay. Tapos isip na naman ako kung ano talaga makakagamot sa akin. Ay, nako. At least, nung natagpuan mo ang Healing Galing mula nung 2008, no, na naranasan mo yung pahirap ng goiter sa'yo, pagtungtong ng 2015, eto na ang Healing Galing. At Opo. gumaling ka na. No? Maraming salamat, Marge. At I'm Thank you sure rin po. may mga nanonood sa atin ngayon na may kapareho mong kondisyon. Alam na nila ang gagawin nila. Opo. Maraming salamat sa iyo, ha? Thank you rin po, At Doktora. isa na namang umaga, mga kapatid, na puno ng kalusugan ng ating puntinalakay, partikular sa thyroid, no? Sana po, kung may mga ganyan kayong karamdaman, alalahanin natin na may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Hanggang sa susunod na linggo ng umaga, ako po ang inyong kapatid, si Dr. Edinel Calvario. Happy Healing Morning! Mahigit po sa 284 million visually impaired. At isa po, mga kapatid, dito ay ang age-related macular degeneration. Huwag magbulag-bulagan, may natural na paraan. Hiling Galing sa TV, Linggo, 7:00 ng umaga sa TV5.